Kailan magsisimula yung bayaran ba, yung pagbigayan ng padulas? Where does it start? Well, How do they do? well, even before the bidding, this is what was relayed to me by contractors. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ito rin ang sinasabi ng mga sources ko sa loob ng DPWH. Alam na kung sino. And, di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? Tapos napalitan na ng bagong procurement law. I think it's 12003 ba? Pero hindi naman yun ang nasusunod. No? Mayroong unwritten na procurement law. Ito na yung ina-apply sa bidding pagdating sa mga diyang kalokohan na ganyan. Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. O assuming na there are 5 bidders, 3 yung nagbigay ng pare-parehong porsyento, okay, sino ang una sa inyo makakapagbigay, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbibigay ng advance, ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan. Mayor, paano sa tingin ninyo malilinis yung mga agencies like DPWH? Kasi ang natatanggal, ang pinag-resign lang ay mga USEC, yung mga nasa taas, kung systemic ang problema, paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente is nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince. He's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. At ginagawa niya lahat. Second is, kailangan i-adapt na ng DPWH yung open data policy. Na kailangan i-publish nila, lahat ng projects nila, yan din ang direction ni Secretary Vince. Nung nag-uusap kami, ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung, ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi sabi sa akin ng isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the, sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top, management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman, ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPA, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titingnan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work, at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo. Diyan yung makikita talaga kung may kalokohan talaga yan. Kailan mo nang lalabas ang pera, Yes. bago pa, pag kunyari, bigayan so mag-a-advance ba si contractor? Ay, talagang mag-advance na. Bago pa lumabas yung pondo mula sa DPWH? Ay, oo naman. Kuwan na yung kagad. Usapan na kagad yan. Bago pa lang mag-umpisa ang bidding, maglalabas ka na ng pera. Kasi ikaw ang taker. Even before sabi ko nga sa inyo, even before the bidding process, alam naman na kung sino ang mananalo. Tapos yung mananalo na, bahala na rin siya. Actually, meron na rin sistema. Aside from yung, let us say, ako yung taker. Taker ang tawag nila eh. Ako yung mananalo. Kung sino yung mga natalong quotation ng mga bidders, may porsyento rin sila. O kaya, ang sistema is, hindi ko sila bibigyan ng porsyento, pero yung bid mo, ako magbabayad doon sa bid documents mo lahat. Sasali kayo, ako magbabayad. Sa next na bidding, ikaw naman ang mananalo,
O babayaran mo rin yung bid documents namin. Kaya umiikot-ikot lang. So maraming paraan. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3, ang sistema, sabi niya, ganito. Kakausapin na yung congressman, papakitaan na kagad, kakausapin na yung 20%, i-advance na namin ng 20%, pag-uusapan na lang namin yung ano yung 3%, yung remaining na percentage pa na matitira. Yung DPWH na, yung mga district engineer na, sila na ang magpla-planning, sila na rin ang magde-design, sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid kasi sa totoo lang sila na rin yung contractor actually. Gumagamit lang sila ng ibang kumpanya pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid. Sila na rin ang mag-execute, sila na rin ang mag-inspect ng sarili nila. Tapos sila na rin ang magbibil, sila na rin ang kokolekta. Ganito ba yung nakikita niyo, sir, dun sa BGC Boys? Sa tingin ko, isa yon sa mga sistema na nangyari. Kasi yung informante ko, taga Region 3 na contractor. Kaya yung pala yun, nung pinapanood ko yung sinasabi ni Senator Lacson kahapon, saka ko naisip, ito pala yun. Isa ito siguro sa mga MO nila. So, paano bakit yung DPWH, Mayor, yung picture ba na pinakita ni Bryce? DPWH yung namimigay ng pere. Nasaan point yun sa sindikato? Kasi nga, usually, ang DPWH, kung sino yung designated, either district engineer o kaya isang personnel dun sa regional office o district engineer's office, siya yung designated ng trusted man nung politiko. So, siya yung mangongolekta para sa politiko. Para kumbaga, siya yung cut out. Para hindi lagi ma-connect doon sa politiko, alangan naman yung contractor, i-deposit mo mismo. May mga ganun sistema eh. Kaya maraming scheme eh. Siya ang taga-kolekta, siya magdi-deliver. Katulad yung binanggit kay yung isang Yusek Bernardo, di ba? Di ba? Lumabas na isa siya sa mga kolektor din, di ba? Ganun din 'yon. O kaya kung galing sa contractor? oo, kukunin niya yung sa contractor. Siya nang kukuha. And then siya magdi-distribute sa proponent. Siya na yung magdi-distribute doon sa funder. Sa funder. Oo. Pero sir, sinagulat niyo ba yung halimbawa yung... O kaya, kung katiwala naman nung politiko, yung contractor, sila na mag-uusap. Yung contractor na dediretso. So, ang daming paraan kung paano yung pag-deliver. At tatanungin din nung contractor, kasi bulky yung peso, kuminsan, ang gusto na nung funder is i-convert mo na deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination gusto niya. Sure na ba talaga, sir, yung ganun kabilis? Halimbawa, ma-award na yung buwan. Tapos ngayong buwan may payout din na malaki. Nakita niyo siguro yung nangyari doon sa BGC, ano? Ang bilis, ano? Kasi nga, they're just so comfortable. Yung ngayon nakakalungkot doon. Parang wala nang takot na gawin nila yon, parang normal na sa kanila, na pati yung documentation nila very complacent sila, na akala nila wala na makakahuli sa kanila. Ganun na nangyari, ganun na nag-evolve yung corruption sa infra projects. At hindi lang flood control yan, meron pa yan yung mga solar lights. Alam mo yung solar lights, napapabayaan lang natin yan, pero napakalaking pera din yan, ano? Hindi pa yan, ano? Yeah. Sa basis of goods cosmet. Tanong ko lang po, what exactly do you need, no? Para ma-control natin yung corruption. Consider niyo po ba tumakbo na presidente? I-apply yung iron hand? O i-apply din yung sabihin natin guilty until proven innocent? No, there's nothing political. Itong campaign namin for good governance, it was never political, no? This is our moral duty, it is our constitutional duty. Sabi nga natin, di ba? Meron sa 6713 Republic Act that public office is a public trust. And every local official, at the same time, citizens, is their civic duty na talagang make sure that public interest is safeguarded, that every peso should be spent for the common good, no? Yun ang ginagawa namin. Hindi naman kami nagtatabaw dito, gusto kong maging senator, gusto kong maging, never.
never crossed my mind. If you look at our history on how we're fighting for good governance, it started in 2019. Immediately, I became mayor, nandun na yon yung good governance na crusade namin. Kaya please, wag na ho nating, I'm sorry ho, no offense ho, but it's nothing to do about politics. Yung sinasabi ni Vizcaya na 20 to 25% na pupunta sa kongresista, credible yun? Well, siya nakakaalam, ano? Pero consistent doon sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga ibang membro ng DPWH, very consistent eh. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento at magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba. Kasi depende sa project yan. Kung dun sa project natin, depende rin sa markup sa project. Let us say sa Cat's Eye. Ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900. O 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Ilang milyon yung binili nila. Kaya they can demand about 30-40%. Ganon din yung ibang project na rock netting. Ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanyan, siguro mga nandun sa range na yan, 20-25%. Kasi nga yung markup hindi gaano. Kaya ang gagawin ngayon nung dadayain niya sa pag-install ng sheet pile, lalagyan niya ng maayos na sheet pile itong lugar na to, itong section na to. After that, yung susunod, putol-putulin niya. Alam niyo ba pag in-inspect niyo pa yan, siguro may lugar pa na walang sheet pile. Mayor, what do you make of the statements of Bryce Hernandez and Henry Alcantara? Parang naglalaglagan na. Well, Saan papunta to? alam mo, once na may makulong dyan, na non-bailable dyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nag-umpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupo sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa DPWH. Right now siguro, baka nagmi-meeting na sila, lahat. Pati na rin yung mga contractor na ayaw magsalita. They're pooling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng issue, manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira doon sa mga whistleblowers. Kaya ganun na yung kanilang tinamot. Pati si Kong Toby, sinisiraan. Kong E.S. Bersamin, sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila, sisiraan. So we're prepared for it. Ano? Ganun talaga ang trabaho namin. We are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila. Pero that will not at all stop us from pursuing this crusade. So there's another parang band of mafia outside of Bulacan. Ay, marami yan. It's not, yung Bulacan is just one of those groups yan. Alam mo nga, kung ano yan eh. Sa tingin ko, every area merong ganyan eh. Merong ganyan. Siguro, lower degree lang. In terms of depth, in terms of intensity, siguro mas lower lang. Pero at the end of the day, it's not about... it's something widespread. Sir, nababanggit si Saldi ko, pero since nasa Amerika daw, tapos baka sooner or later baka ma-involve na siya dito. Anong magandang intervention sa government? Alam mo, kung titignan mo lang yung mga SunWest, Hightone, at yung mga allied pa ng mga companies, ilang flood control projects ang nabag nila. Aside from that, iba pa yung mga ibang mga infra projects pa na napunta sa kanila. Bakit napunta doon? Bakit na-corner nitong napakalaki nitong mga panaton? Di ba? Conflict of interest, maski na sinabi natin na divest. Tapos, tingnan mo yung mga substandard na projects. People in Bicol are complaining. Meron pa nga lugar dyan na nilagyan niya ng napakaraming mga solar lights na parang akala mo yung public road na yun, inapi niya, parang ginawa pa niya private road niya. Diba? If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin na magsalita. Pero definitely siguro ako feeling Saldi ko kanina. yes, As oo. part of the mastermind. Siya sa mga kwan dyan. Isa siya sa mga figures dyan. And
May isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw 'yun kung walang Siyempre hindi naman gagalaw 'yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Which is the House Speaker. Tama ang inference ng publiko. Yan. Yeah. Tama ang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. May Ako muna nagbigay siguro ng sagutin basbas. ngayon. Pero may nagbigay ng basbas, ibig sabihin Meron yan. Mayor, what difference does it make po to be heard po in the Senate or in the House? Can't you expose this in the Senate? Well, siguro imbitahin na lang nila ako. Iba po, nakakangiti. Imbitahin na lang nila siguro. Mayor, sa lawak po nito, you mentioned that this is widespread and this could possibly be nationwide. How long will it take for us to It's- solve this flood control mess? Kaya ba ito ng administrasyon? No, it will go beyond the administration. May experience ako dyan when we investigated yung NIA anomaly. If you remember, nagsalita si President Pinoy noon about yung anomalies, irregularities sa NIA project. Tapos pinatawag niya kagad kami sa Malacanang and he designated me as the lead investigators. Wala lang Yung binigyan kami ng 6 months, tip of the iceberg lang yung nakuha namin Talagang matindi. Ako, palagay ko, pati NIA, meron pa rin yan dito. So, hindi pa yan. Ito pa lang, flood control, matindi na yan. Meron pa yan yung mga irrigation projects, lalabas din yan. Iba pa yung mga anomalies sa mga rock netting, sa road opening, asphalt overlay, sa mga cat's eye. Nako, halos lahat na lang yata pinagkakitaan nila lahat. So, Mayor, ready na kayo to be the independent? Yeah. Independent commissioner, ready na kayo to be that? Yeah, wala pa naman. Kung sakasakali man na nabuo na yon, then we're willing to ready to share and submit our documents at yung mga nakuha namin na mga dokumento. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.